po natin ito. So, pupunta tayo sa 11:15 to 11:20. Ayoko pong umabot tayo ng alas 12. So, I hope na hindi kayo matutulog. Alam ko, may matututunan po tayo ngayong umaga, kapatid. Makinig lang po tayo at sundan natin yung mensahe. Chapter 19, verse 1 to 10. Pagsabay-sabayan po natin basahin para mas lalo natin maunawaan. Okay? At sabi ko po kanina, may tumabi po sa atin po mga kasama po na mga senior citizen. Pakialalayan po ninyo, kapatid, ha? Tingnan nyo kung ano, mag-ano po kayo ng tubig. At yung iba ay medyo may karamdaman. At i-extend nyo na rin po yung Ilocano po ninyo. Verse 1 to 10, basahin po natin chapter 19 ng 1 Kings. Ready, read. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. Wow, nagbanta po si Jezebel. Verse 3, And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree, and requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again. And the angel of the Lord came again, second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. And he arose and did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous, for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword, and I, even I only am left, and they seek my life to take it away. Ito yung pag-usapan po natin ngayong umaga, kapatid. Ano po, hindi naman po lingid po sa atin itong sino po ito? Si Jezebel at saka si Ahab. Alam na alam po natin ito. Pero yung istorya po na ito ay si Ahab, sinabihan po niya si Jezebel, sabi niya, iti inaramid ni Elijah, no kasano pinagpapatay po niya yung mga prophets, false prophet ni Ahab. Nagalit po si Jezebel. Right, sa verse 2. Iti kasta ni Jezebel, nagbaon ti may sa babaonen, ken Elijah, kinunana, kasta kumati aramiden, dagiti Diyos, kanya, ken adadapay, no jak aramiden, tibiyag mo, akasi tibiyag, ti may sa kadakwada, aginggay tibigat, iti daytoy at tiyempo. So dito'y kakabsat ay, pinagbantaan po siya ni Jezebel, kaya nga po itong si Elijah ay nawala sa ayos, lumayas. At ang Panginoon ay kinausap po niya ulit dito, tutulog nga dito, pinakain. So itong pag-usapan po natin ngayong umaga. Ang tema po natin ay itong sinabi niya dito sa verse 9, And he came thither unto a cave and lodged there. Pagkatapos kumain, 2 beses na hinainan ng Panginoon, magpalakas ka kasi marami ka pang gagawin. Sabi po ng angel, sa verse 9, sabi niya, Ket dimteng sadyay timay sa arukib. In spite of that, nandun pa rin, nagtatago po si Elijah, ket nagdagos sa jay, ket adtoy ti sao iti apo, imeken kwa na, ket kinunanaken kwa na, anya ter aramidem ditoy, Elias. So ang tema po natin ngayong umaga ay, What are you doing here? Sabi niya kay Elijah, bakit ka nandito? Isa kang propeta, meron kang trabaho, meron kang gagawin, bakit ka nandito? Natagpuan ng Panginoon nagtatago sa isang yungib. Yan ang tema natin ngayong umaga. Tayo manalangin, O Diyos, salamat po sa inyong kabutihan. Panalangin ko po ang mensahe po ninyo ngayong umaga, Panginoon. Mangusap po kayo sa mga anak po ninyo.
Holy Spirit, please, buksan niyo po ang pangunawa, puso ng bawat isa. Gamitin niyo lamang po inyong lingkod. Kayo nga po magsalita para sa akin, Panginoon. Salita po ninyo dito. Wala po akong alam dito, Panginoon. Kung hindi kayo magsalita para sa akin, wala po akong magagawa, Panginoon. Dalangin ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo makaupo, kapatid. Unang-una, para magkaroon tayo ng kaunting background, alright, sa mga Bible students siguro, kabisado po ninyo ito, na si King Ahab po ay pangwalong hari. Ay pangwalong hari na po, at kung makikita nyo po, tinatawag na the most evil king. Alright? Siya po ay nakapag-asawa ng hidden woman. Sino po? Si Jezebel. Ano po ay si Jezebel. At ang problema nito, kakabsat, pinayagan ni Ahab na gagawin ng kanyang asawa na mag-worship sa Baal. Ano yung Baal? Satan. Alright? Sila po ay, hinayaan po niya na magkaroon ng mga false prophet. Hinayaan po niyang magkaroon ng maling pag-worship. Kanina napag-usapan po natin yung simbahan ng Panginoon. Salamat tayo na mayroong simbahan ng Panginoon. That time, kapatid, ito yung problema ni Ahab. Hindi niya na-control yung kanyang asawa, kakabsat. Ano po? Kaya nga po, nakakalungkot, even Solomon, kung makikita niyo po, isa po siya naging hari po dito si Solomon. Siya po ay the wisest man na tinatawag. Pero alam niyo, naging problema po ni Solomon. Right? Nagkaroon siya ng napangasawa. Ano yung napangasawa ni Solomon, kakabsat? Na hindi po naniniwala sa totoong Diyos. Sumasamba sa false God, false prophet, or maling Diyos ang kanyang sinasamba ng kanyang asawa. Kaya nga po, sa dulo ng buhay po ni Solomon, kakabsat, ay hindi po maganda ang pagtatapos. So, lesson na nakita ko po dito ay sayang naman yung pagiging hari ni Ahab. Kaya lang, nakapag-asawa ng hindi tama. Kaya nga po, nung binabasa ko po ito ay sabi ko, kayong mga kabataan, maayos-ayos kayo pag namili kayo na mapapangasawa po ninyo. That will affect your life. That will affect your spiritual life ninyo, physical, o sabihin man natin, anumang bagay sa buhay nakaka-apekto. Pero hindi naman po yun yung topic natin, kapatid. Kung titingnan po natin dito, alright, para magkaroon po tayo ng, babalik po tayo sa chapter 17. Ang sabi po dito, and Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this years, but according to my word. Sino ba si Elijah? Propeta. Ang propeta ay nagsasalita, kapatid, tay kunada ti Ilocano, ket pamadto. Ay pamadto. Sinasabi niya yung darating na panahon. Sabi niya dito na Elijah, sinabihan niya si King Ahab na magkaroon ng famine, magkaroon ng taggutom, kasi nga siyempre, walang ulan, at walang ulan na darating, kaya nga po magkakaroon ng taggutom. Kung titingnan niyo po sa verse 3, ay sabi niya dyan, get thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. Sa verse 2, and the word of the Lord came unto him, saying, so sinabihan po niya dito si Elijah, pumanaw ka ditoy, ket agsubli ka nga agpadaya, ket aglimeng ka itiwaig asirit, nga adda iti sangot ti Jordan. So pagkatapos na nakapagbigay ng warning si Elijah, inadvisean ng Panginoon ngayon na umalis muna doon. Alright? Para po maiwasan, kasi sabi niya sa chapter 18, verse 1, and it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, go show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. And Elijah went to show himself unto Ahab, and there was a sore famine in Samaria. And Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly. So nakita mo dito, kapatid, ipinakita po ulit ng Panginoon si Elijah kay Ahab. At kung bababa po kayo sa verse 4, for it was so when Jezebel cut off the prophets of the Lord, that Obadiah took
100 prophets and hid them by 50 in the cave and fed them with bread and water. So makita niyo po si Jezabel. Siya ang nagtatago sa mga false prophet, nandoon kakabsat at pinapakain po nila. Ay pinapakain po niya. I don't know kung alam ng kanyang asawa ito. Alright? Nung nag-meet po si Ahab at saka si Elijah sa verse 17, and it came to pass when Ahab saw Elijah, hinahanap ni Ahab si Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? Nakita ni Ahab, nakita niya si Elijah, kit kinunanakin ko nasan aya si kati, mangriribok kiti Israel. So nandito na po kapatid, hindi ba ikaw yung nagbibigay ng trouble sa Israel? Itong propeta na ito ay makita mo po yung pagtrato ngayon sa kanya, siya ngayon ang nagiging dahilan. Ang sabi po sa verse 18, And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. So, nang binabasa ko ito, alam niyo, nakita ko dito kapatid, ang isang tinawag ng Diyos na tagapagsalita or preacher, wala kang iniilagan. Sabi niya dito kakabsat, ket isosim mong bat, saan ko ariniribok ti Israel, no di ket sika, ken ti balay ti amam, ti panagbaybay ayo kadagiti bilbilin iti apo, ket sika simurot ka ken ni Baales. Diretsahan na sinasabi niya. Sabi ko nga, wow, ito ang totoong propeta, nandoon yung boldness. Kaya nga po nakita ko po dito kapatid, sa atin, pag nangangaral po tayo, nag-social winning po tayo, hindi tayo nahihiya. Sinasabi natin ito, dahil ito po, tayo po kapatid ang tagapagsalita ng Panginoon, tayo na po ngayon ang ginagamit ng Panginoon, wala na yung mga propeta, wala na po yung mga apostoles, tayo na po ang binigay ng Panginoon na magtuturo. Kaya nga po sa pagtuturo, tayo po kapatid, babae ka man o lalaki ka, huwag kang matakot na sabihin mo, mayroon pong darating na kamatayan sa iyo sa impyerno. Pag hindi natin tinanggap si Kristo, minsan nahihiya tayo. Dito kapatid, na nakita ko po dito, sinagot po niya yung hari, I am not troubled Israel, pero ikaw, ang iyong ama, ang inyong pamilya, that ye have forsaken the commandments of the Lord, kayo ang hindi sumunod sa kautusan ng Diyos, at kayo ngayon ang sumusunod ng katuruan ng kademonyohan. Ang ba'y masakit ito? Pag sinabihan ka, isa kang hari, normal kapatid, kasi trabaho ng propeta, trabaho ng pastor, trabaho ng preacher na iproklama ang katotohanan. Normal, magagalit si ano dito. Magagalit po si, tawag nito, si King Ahab. Dito, challenge pa ni Elijah sa verse 21. And Elijah came unto all the people, and how long halt you between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Wow! Ito mga anak ng Diyos, tinatawag na Kristiyano kapatid, hindi makapagsalita kung kanino talaga. Alright. Sinabi ni Elias, imasidag iti umili ket kinunana, kanon to nga isa sardeng, ti panagalaala, ti panunutyo, iti kapanunutan. Non iti apo iso ti Diyos, surutin nyo. Ngem no ni Baal, sumurot kayo nga rudken ko hana. Ket ti umili sanda sinungbatan iti uray may isang asao. Minsan sa buhay po natin kapatid, kinakailangan natin mamili. Sabi ko nga po, kapatid, bakit hindi kayo makapagsimba ng hapon? Alam nyo na ang hapon ay para sa Panginoon. Alam nyo na ang panambahan ng Miyerkules ay sa Panginoon. Alam natin ang gawain dito ay gawain ng Panginoon. Maraming hindi umiimik sa bagay na yan. Kaya nga we need to choose, kapatid. We need to choose. Ang sabi niya sa verse 22, hindi po sa verse 21, awan tagtagtagari, tahimik, ibig sabihin, ayaw sa Panginoon, ayaw din sa Diablo, in between. Wala pong in between, kapatid.
Heaven or hell, amen. Good or bad, white or black, impyerno at langit, Diyos at saka si Satan ang pagpipilian lang natin, kapatid. Then said Elijah unto the people, I only remain a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Kinuna ni Elijah, hanga natakot kahit nag-iisa. Kaya sabi ko, bakit hindi tayo makapag-soul winning na nag-iisa? Oh, sabi niya dito, idin kinuna ni Elijah, kunana iti verse 22, iti umili, siyak laingen, iti natda, amay maysa, amamadto, iti apo, ngem dagiti mamadto ni Baal, ket upat agasot, ket 50 nga lalaki. 450 false prophet, nag-iisa na lang po ako na naiwan na tagapagsalita ng Panginoon. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kapatid, kahit nag-iisa ka, kahit tayo lang, kahit ako na lang, kahit ikaw na lang, huwag kang matakot. Bakit? Sino ang nagsasabi na magturo ka ng salita ng Diyos? God! Ang umili kakabsat, yan ang nangyayari sa ngayon. Marami ng mga kapatid, ang tao wala na lang nag-neutral. Alam nyo yung neutral? Kung ang sasakyan mo naka-neutral ka, hindi ka tatakbo ng abante at saka patras. Hindi pwede ang neutral na Kristiyano. Either na umabante ka or umatras ka. Either sa Diyos ka or sa demonyo ka. Young people, pakinggan nyo po ito. Hindi pwede na kaibigan mo ngayon, Kristiyano, bukas, sinong akbay-akbay mo? 23 ang sabi po niya dyan, let them therefore give us 2 bullocks, and in them choose 1 bullock. Sabi niya, ikan na kami man, itidwa nga baka. Kunana, ket agpilida amay paay kadakwada ti may sa baka, ket rangrangkayan da, ket ingkabil da, itirabaw ti kayo, ket saan da ngay kan ti apoy, iti babana, ket isaganak to ti sabali a baka, ket ikabil ko itirabaw ti kayo, ket jak ikan iti apoy, iti babana. 2 baka. Hinamon po niya, mag-atang tayo, right? Mag-offering tayo sa Panginoon. Yung isang baka, kakatayin ninyo, ilagay nyo sa tuyong kahoy, paapuyan nyo sa ilalim. Yung isang baka sa akin, kayo mga false prophet na 450, nung pumunta po kami sa Burgos, unang napansin ko, yung isang waiting shed, sabi ko, puro nakapalda, malalaking bag. Wala naman akong pakialam, sabi ko, parang look familiar. O pastor, mga saksi yan. Alright, Jehovah's Witnesses. Hindi lang po yan, doon sa kabilang waiting shed. Di ba, 2 po yan. Nandoon pa rin ang dami. Sabi ko, nakaupo lang. Abay, puntahan ko ngayon katabi ng upuan nila. Nakahilera yung mga tricycle driver. Mag-preach nga ako about salvation. Inantay ko lumapit sila para maligtas. You know, kapatid, minsan ganun po ang Kristiyano. Pero dito sinusubukan ni Elijah, sinubukan niya si Ahab. Bakit niya susubukan? Alam niya, subok niya ang kanyang Diyos. Sa buhay mo, kapatid, hindi mo pa ba subok ang iyong Diyos? Hindi mo pa kilala ang iyong Diyos? Paano kayo niligtas ng Diyos? Through this Bible, paano namatay si Kristo para sa iyo? Paano kayo niligtas sa impyerno? Paano ang Panginoon nagsakripisyo para sa iyo? Itong false prophet na 450, siya ang kakalabanin ni Elijah dito. Magandang show ito. 450 against 1 prophet ng Panginoon. Kaya nga po, kahit nag-isa ka na, kahit hindi tayo marami, hawak ka ng Diyos na sa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Sino nag-utos na ikaw ay magturo? Sino nag-utos? Puntahan mo sa Ahab. Sabihin mo, ganito, magkakaroon ng famine. Bakit? Wala nang pagsunod sa Panginoon. Natakot ba si Ahab? Ikaw ba ang mangre-revoke dito? Ikaw ba ang kaguluhan ng Israel? Abay, sasabihan ka ng hari? Ano kaya ang gagawin mo? Abay, manginginig ka na. Hello? Ay, manginginig. Huwag kayo matulog, please. Hey, men. Huwag kayo matulog. Amen, man! Shout, amen! Imbes na pumikit po kayo, shout, amen! Alright. Dito, by bakante pa. Sir Brian, dito na lang kayo, sir. Dito po. Dito lang po kayo.
Baka may mga men pa gusto dito. Antukin kayo sa likod kasi nakatutok kayo sa electric fan. Ako, 3.5 oras lang tulog ko. Pero kailanman di ako tutulugan ng preaching. Huwag kayo matulog, kapatid. Huwag kayo matulog. Ang sabi po ng Biblia, kapatid, nandito, hinahamon po niya, ay hindi! Hindi! Kayo ang dahilan. Kaya ang Israel nagkakaganito. Kayo ang dahilan. Kaya nagkakaganito ang kalagayan natin. Kayo ang mga manulugal. Kayo ang walang Diyos. Kayo ang hindi nagsisimba. Kayo ang hindi tumatanggap ng tamang katuruan. Hindi kami! Kami ang nangangaral! Kayo na nagtuturo ng Diyos-Diyusan! Kayo ang dahilan! Kayo na walang paglilingkod sa Panginoon! Yan si Prophet Elijah, kapatid. Nung nakita ko ito, 450 against one hari. Sino ba si Elijah? Isang gusgusin na propeta ng Panginoon. Pero hindi po sa itsura yan, kapatid. Nasa puso po yan. Ay, nasa puso po yan. Sabi niya, sige, kung sinasabi mo na ako, ang dahilan ng kamalasan ng bansang ito, subukan natin kung sinong papanigan ng Diyos. Sa inyo isang baka. Nung araw, yun ang kanilang ino-offer sa Panginoon. Ngayon ay manok na karurayan. Nagsapo kayon? Mayo, sapo. Baka dapat sapsapo kada kayo. Bata dapat agiyatang-atang kada kayo, nagparty kayo. Eh! Sa diablo yan! Maniwala kayo. Kapatid, sabi niya, oh, ito. Sa inyo yan, sa akin ito. Ang sabi niya dyan, kapatid, susundan po ninyo. And call you in the name of your God. Tawagin po ninyo, awagan nyo, tinagan di kiti Diyos yo. Kit awagak tumit, tinagan ti Apo, kit iti Diyos simong bat, babaen iti Apoy. Dayta iti kumat ti Diyos, kit iti amin nga umili, simong bat ken kunana, nasayaat iti naisao. Nasiyasin no, iti kunin ng Panginoon na alay. Yun ang totoo sa Diyos. Alright? Itong isa, nakamagmaga, hindi naman napura, nala, kakaasid apiman, awam sungbat ni Apo. Itong kay, natapos na sila. Sabi ni Elijah, sige, mangala kay tidanom, sa buwagan nyo, ipidwayo, ipikluyo. Agan-ano din tidanom, kipag-usap sa Panginoon, ay nakipag-usap sa Panginoon. Challenge po niya sila. Ano nangyari po, kapatid? Ay anong nangyari po? Kinuha ng Panginoon, nasunog kaagad yung kanyang, and the water ran around about the altar, and he filled the streets also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God. Verse 35 to 37 na yan. May know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood and the stones and the dust, and licked up the water that was in the trench. Iti apo nagtinag, ket rinunaw na, ti daton na mapuuran, ken ti kayo, ken ti giti bato, ken ti tapok, ken ti dinilpatan na ti danom nga adda iti kanal. Tunaw lahat, pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God, the Lord, He is the God. Dito, kapatid, minsan, wag na tayo mag-antay ng tinatawag natin na, anong tawag natin yon? Mga mirakulo ng Panginoon. Kapatid, yun lang makakita ka ng isang tatay na binago ng Panginoon. Yan ang totoong mirakulo.
Makita ka ng isang pamilya na inaayos ng Diyos. Makita ka ng isang tatay hindi na umiinom. Makita ka ng isang tatay naging maayos na sa kanyang pamilya. Makakita ka ng isang kabataan na inaayos ng Diyos. Mirakulo po yan, kapatid. Ay mirakulo yan. Na minsan gusto pang makakita ng kung ano-ano. Kaya nga po, kapatid, anong sabi niya dito? Kinakailangan niyong mamili. Kailangan niyong mamili. Sino ba talaga ang inyong Diyos? Katulad po ni Joshua. Joshua 24 verse 15. Anong sabi po ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Nagkakagulo na ang Israel during the time of Joshua at ang mga tao litong-lito na. Kanino ba talaga kami? Diyan ba kami sa Baptist? Doon ba kami? Doon ba kami? Sabi ni Joshua, kung sa tingin ninyo hindi na kayo makapaglingkod sa totoong Diyos, naniniwala po tayo ang totoong Diyos, ang founder ng simbahan po na ito. Kung hindi na kayo sa tingin nyo kademonyo na maglingkod sa Diyos, mamili kayo ngayong araw. Sino ang inyong Diyos? Kanino kayo susunod? Sarili nyo o kanino? Sabi niya, basta ako at ang aking pamilya, maglilingkod kami sa Diyos. Church, yan ang totoong lalaki. Nagdideklara ng laban, maglilingkod kami sa Diyos. Normal, tatalikuran ko ang kademonyuhan. Maglilingkod ka sa Diyos, tapos alam niyo po, kapatid, sana sa buhay po natin, yung challenge po na ito, kung makikita niyo po sa chapter 18, verse 22 to 38, hindi na po ako pupunta dyan, makita mo po yung result, 1839 hanggang 46, ay hanggang 46, makikita mo po dyan, kapatid, yung challenge, makita mo yung bunga, yung outcome po niyan. Bababa na po tayo dito kay Jezebel. Binasa natin verse 2. Idikasta ni Jezebel, kuna ni Ahab, nagipulong kini baka na. Grabe naman, hari. Nagsusumbong sa asawa. Alam nyo, kapatid, yung mga asawa natin magsusumbong sa atin. Tayo magdi-decide. Kinuna ni Ahab, imbaga na kini Jezebel, bakit? Niya taramidon ta. Imbaga na amin, ngayon naramin ni Elijah. Kenno kasanot ipanang papatay na kadagiti amin na mamadto ta. Pagkatapos na kinain ng apoy, sabi ni Elijah, lahat ng mga false prophet na yan, ibinaba sa ilog. Pinagpapatay. Sinabi ni Ahab kung paano pinapatay yung mga false prophet ni Jezebel. Idikasta ni Jezebel nagbaon, timay sa babaunen. Ken ni Elijah, kinunana, kasta kumati aramiden, dagiti di Diyos kanyak, ken ad-addapay, no jak aramiden, tibiyag mo, akasi tibiyag, timay sa kadakwada, aging gay tibigat, iti daytoy at tiyempo. Binantaan na po niya si Elijah. Dito na po si Elijah, kapatid. Anong ginawa ni Elijah, kapatid? Yan, nag-react po siya, natakot na po siya. Sabi niya, oh, nawala yung kanyang pagkamatipuno. Ang sabi niya dyan sa verse 3, ket hindi nakita na ijaya iti, iso timmakder, ket napan ga po iti biyag na, ket dimteng sa di Beersheba, iso biyang ti Juda, ket imbati na ti adipen na sa Jai. When he saw that he arose and went for his life, he came to Beersheba. Sabi niya siguro, wala na, run for your life. Hindi natakot sa hari, pero natakot sa asawa ng hari. Napansin ninyo yun, kapatid? Natakot doon sa banta po ni Kung titingnan mo sa verse 4, tumakbo siya sa wilderness. Anong sabi niya sa verse 4? But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die. Mantakin mo yan. Preacher ka. Alright? Ang sabi niya, isumit laing na pananagnag na iti may sang aldaw, naglalakad-lakad ka dagiti letang, ket imay ket nagtugaw iti sirok ti may sa akayo, iti juniper tree, ket dinawat na amatay kuman. Kapatid, grabe Siguro grabing pressure.
Grabe yung pagkatakot po niya dito. Pero dito po, nakatulog. Dito na naman po nagpakita yung angel. At dito, sabi niya, kumain ka. Mantakin mo, natutulog ka. Kinausap ka ng angel. Nandoon na yung isang bibingka. Nakahain sa nagbabaga. May tubig na rin, kain siya. Tulog ulit. Ginising ulit. Yan. Pinakain ulit. Pinakain ulit. And he arose and did eat and drink and went in the strength of that mere 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Alam niyo po kapatid, hinanda siya ulit ng Panginoon. Bakit? May laban ulit po siya. May laban. Pero ito nakakalungkot, dito na po tayo. Ket dimteng sadyay, itimay sa arukib. Ket nagdagos, pagkatapos mapakain, lumakas, nagtago na naman sa isang kuweba. Ket adtoy ti sao ti Apo, imay kenkwana, ket kinunana, kenkwana. Anya tar aramidem ditoy Elijah. Ang Panginoon inihanda ulit. Alright. Pinakain. Tapos 2 beses pinakain, lumalakas na siya. In spite of that, lumayas pa rin. Pumunta doon sa rungib. Sabi ng Panginoon, anong ginagawa mo dito? Hello! Christians! Iniligtas tayo ng Diyos. Ineducate tayo ng Panginoon. Saan tayo nakikita ng Panginoon? Sabado para sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka man lang kasama sa soul winning? Linggo ngayon, anong ginagawa mo dyan? Nasaan ang mga Kristiyanong miyembro ng simbahan na ito? Saan mo matatagpuan ngayon? Christian, anong ginagawa mo dito? Hindi ka magsisimba ng umaga. Anong ginagawa mo diyan? Wala ka mamayang hapon. Hahanapin ang ka ng Panginoon. Pupuntahan ka na naman. Hoy, linggo ng hapon ngayon. Hoy, linggo, Miyerkules ng gabi ngayon. Christians, ang Panginoon, pag ikaw ay tinawag ng Panginoon na iligtas ng Diyos, ikaw ang inaasahan ng Diyos. Sabi ko kay Brother Chris, antay-antay siya ng kasama. Sabi ko, matuto kang mag-work na mag-isa. Yung mga inaantay mo, ubos ang oras mo. Sanay nang magpaantay mga yan. Lumakad ka na! Lumakad ka na! Di ka pa ba nasasanay? Preacher ka ng Panginoon. Anong ginagawa mo dyan? Lumabas ka at mag-soul-winning ka. Alam nyo kapatid, ang Panginoon, nagbigay na naman ng kalakasan, ibig sabihin, yung kahinaan po niya, anong ginagawa mo dyan? Pinapakita ng Diyos, huwag kang matakot, nandito ako. Kumain ka muna dyan. Kumain ka muna dyan. Di mo ba alam kapatid, na pag pinagpapala ka ng Diyos, binebless ka ng Panginoon, mayroon ipapagawa ang Diyos sa'yo. Habang pinagpapala ka, hanggang malakas ka pa, huwag mong iwanan ang Diyos, kapatid. Ang problema, sabi ko nga, maraming pinagpapala, iniiwanan ng Diyos. Paano maabot ang kaluwalhatian ng Diyos? Dito 2 beses niyang pinakain. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals. Unang gising po niya ito, verse 6. Ang sabi niya dyan, and cruse of water at his head, and he did eat and drink, and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, magpalakas ka. Sabi niya ng Panginoon, lumayas na naman. Alala ko yung mga nagpo-full time, naka2-3 balik na. May sasabihin, maglilingkod na talaga ako, Panginoon. Ay, pastor, mamaya-maya malaman mo, wala na naman. Hahanapin mo. Hindi kayo mang kitain, nandun na naman. Anong ginagawa mo dyan? Alam niyo po kapatid, bakit po si Elijah kapatid ay wala po doon sa dapat kinalalagyan niya bilang isang propeta? Number 1, Deuteronomy 30, yan na lang, chapter 19, verse 10, wag na tayong lumayo.
Sinabi po niya, simongbat siyak na imunak unay. Idi amay paay iti Apo Diyos dagiti buybuyot ta, dagiti anak ti Israel, simyasida iti tulag mo, rinebada dagiti altar mo, ket pinatayda dagiti mamadtum, iti kampilan, ket siyak laingen tinatdan, ket isuda sapsapulin dati biyag ko, tapno ket talenda. Ano sabi po niya? Discouraged na siya. Nakita mo yung mga kasamaan natin, sila nga ang sumira sa altar. Ako na lang ang naiwan. Ako na lang ang kabahagi sa gawain ng Panginoon. Pag tiningnan mo na lang yung sarili mo, selfish ka na. Na-discourage, bakit yung sarili na lang niya tinitingnan? Kaya nga sabi ko nga kapatid, tayo ay magkakaiba po tayo ng kalagayan, iba-ibang klase ng parte ng katawan, mayroong mas malakas, mas mahina, mahinang-mahina, mayroong malakas, mayroong mahina. Pag tiningnan mo ang kasama mo kapatid sa gawain ng Panginoon, madi-discourage ka. Nung nagsimba ka, pag humarap ka sa salamin, unang discouragement mo na yan. Tumingin ka pa sa kaliwat kanan mo, nakatulog yung kaliwa mo, pambihira tong tao na ito. Pag nagbibigay, ako na lang ata nagbibigay. Pag may ginagawa, mukhang ako na lang ang gumagawa. Ito si Elijah. Anong sabi niya sa Panginoon? Siyak laingen tinatda, ket isuda sapsapulen dakpay tibiyag ko, tapno ket telenda. Ako na lang ata naglilingkod. Kawawa naman yung pamilya ko. Puro na lang ako simbahan. Sabi pa ni Mrs., lagi ka na lang sa simbahan. Hoy, huwag ka na munang pumunta ng simbahan. Kami naman. Huwag na muna ang iyong Diyos. Alam niyo kapatid, yan ang pumapatay sa pagkakristyano. Pag inisip mo na lang, ako na lang, kawawa naman si Mrs. Laging nakakakita ng mga post, hindi ko man lang ma-date, hindi ko man lang mailabas, mabuti pa sila. Bukas makalawa, wala ka na. Ay bukas makalawa, wala ka na because of discouragement. Discouragement! Anong sinabi po ng Biblia kay Elijah na gagawin? Chapter 19, verse 15. And the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king of Syria. And Jehu the son of Nimshi shall thou anoint to be king of Israel. Alam niyo po, sabi niya, Go. Bumalik ka! Di nyo ba alam kapatid, ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin, huwag tayong manatili na iniiwanan ng Diyos. Huwag tayong manatili o araw ng linggo kung saan-saan lang tayo matatagpuan ng Panginoon. Araw ng linggo, nasa bahay tayo. Araw ng linggo, nasa galaan tayo. Araw ng linggo, nasa market tayo. Kapatid, sabi ng Diyos, bakit ka nandito? Kristiyano ka. Anong ginagawa mo dito? Baptist ka! Wala ka sa simbahan! Sabi niya, bumalik ka doon. Ay, bumalik ka doon. Sabi niya sa verse 15, Ti apo kinunanakin ko na, Ingka, agsubli ka iti dalan mo, itilit ang ti Damasco, ket intuno sumangpet ka, pulutanam to ti Hazael. Ay, ibig sabihin pulutanan. Alam matindi itong Ilocano na ito. And when thou comest, anoint Hazael to be king of Syria. Sabi niya, bakit nandiyan ka? Bumalik ka! Pagdating mo doon, mag-share ka! Pumunta ka sa kalsada, mangatok ka ng bahay. Bakit? Marami pang hindi ligtas! Di ba masaya ka dati kapatid sa ginagawa mo? Yeah, masaya ka. Na-discourage ka. Kanino ka na-discourage? Sa kasamaan natin? Sa akin? Ang discouragement kay Satan. Ang discouragement ay hindi po sa Diyos. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 31 verse 6. Punta po kayo sa Deuteronomy 31 verse 6. Kaya nga sabi ko,
Wow! Itong si Elijah, nakita niya kung paano ka-powerful ang Diyos. Wow! Makita mo ang Diyos, hinati niya yung dagat. Sabi nga ni Pastor Ed, the sea divided by two. Matinding English yun. Tapos, nung sabi niya, bumalik again. Together again manan. Alam niyo, nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi niya, 31 verse 6, ang sabi po ng Bible, kapatid, sa chapter 31 verse 6, wow, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. And Moses called unto Joshua and said unto him, in the sight of all Israel, be strong and of a good courage, for thou must go with these people unto the land which the Lord hath sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. Ito po yung time, kapatid, na si Moses, nangusap na po ang Panginoon, nangusap din kay Moses, na hindi makakapagpatuloy si Moses. Sabi ni Moses, I am 120-year-old. May katandaan na ako. Hindi na ako papapasukin ng Panginoon sa promised land. Kaya ikaw, Joshua, ikaw ang matapat. Kaya nga yung katapatan natin ang maglalagay sa atin sa posisyon na paglalagyan ng Diyos sa atin. Hindi po personality, kundi yung faithfulness natin sa Panginoon. Ikaw, Joshua, hindi bumitaw si Joshua. Ang sabi, be courageous. Maging matatag ka at maging matapang ka. Ikaw ngayon ang gagamitin ng Diyos para mga itong anak ng Diyos makadanon sa Jai Promised Land. Christians, ang ating mga pastors matatanda na. Dr. Ed Laurena, 69-year-old I think, sabi niya, 50 years in the ministry. Yung mga malalaking simbahan, nakita ko si Sir Benny Abante. Ano na rin, may dasarukod na. Pero sabi ko, sana abutan ako ng ganun. Nagsasarukod, nakakapag-preach pa. Pati balbas na, purawin. Alam mo, nakakakita ko ng ganun. Sabi ko sarili ko, hanggang kailan ako, Panginoon? Hanggang kailan ako? Kung yung aking anak, yung aking apo, hindi susunod, sino magpapatuloy? Kung ang church na ito na tinatag ng Panginoon, hindi magpapatuloy, who is next? Yung mga bata na yan, kapatid, nagkakaedad na rin po tayo. Kung tayo ngayon, kapatid, ay hindi magpatuloy, paano natin ngayon susunod ang mga susunod na kabataan na ito? Ngayon pa nga lang, may sumisigaw pa, napakahirap pang sumunod. How about kung wala na naggagabay sa kanila? In your family. Ewan ko lang, pero wala naman akong pwedeng ipamanang milyones. Iniisip ko yung pamilya ko tuwing matulog ako ng gabi. Si Mira laging sabi, Daddy, tabi tayo. Minsan nag-aaral ako, sige anak, nagtatampo, susunod ako. Para lang hindi magtampo, tatabihan ko sila ng nanay niya. Pagitnaan namin, tapos nakamutan makatulog. Balik ko mag-aaral, sabi ko, kung kunin ako ng Panginoon, sinong katabi nito? Kung kukunin ako ng Panginoon, who is next? Kung kayo, kapatid, na tinawag ng Diyos, idinagdag sa kanyang simbahan, at lagi tayong discouraged, minsan ang discouragement is selfishness. Nadi-discourage tayo kasi hindi na ibigay yung para sa atin, hindi tayo nakapakinig para sa atin. Pero kapatid, di nyo ba alam, ang discouragement yan, ang pamatay ni Satan? Ilang pamilya na naghiwalay because of discouragement. Ilang kabataan na po ang hindi naganda ang kalalagyan because of discouragement. Hindi lang naibigay yung tamang cellphone, hindi lang naibigay yung tamang education, hindi lang napagbigyan yung gusto ng sarili niya, discouraged na. Sabi ko sa anak ko, discouraged, sabi ko, who are you? Sino ka? Ako, wala ka. Kung wala ako, wala ka. Kung wala ang nanay mo, sumunod ka. Who are you?
ang tanong ko sa Diyos, who am I? Madi-discourage ako dahil nahirap magturo, mahirap sumunod, maraming nakaka-discourage sa gawain ng Panginoon. Who am I? Sino ako na ma-discourage? Pag na-discourage ako, ibig sabihin, makasarili ako. Ayaw ko na. Bahala na kayo dyan. Puro na lang sakit ng ulo, puro na lang gastos, puro na lang sama ng loob, marami pang magagalit sa akin. Akin na. Bagyo datan, simbaan nyo lahat na datan. My friends, sinong susunod? Paano magtatagumpay ang Panginoon? Sabi kay Joshua, Moses, hindi ka na pwede. Nagkasala ka. Matanda ka na. Eh kung walang Joshua, sa tingin nyo nakaabot sa promised land ang mga anak ng Diyos? Kung walang magpapatuloy sa ating mga tatay, kayong mga nanay, tigil-tigil kayo, kayong mga kabataan, ayaw yung magpatuloy, sino ngayon ang magdadala ng simbahan ng Panginoon? Pupunta sila sa kulto. Nandyan ako kahapon, nadadaanan ko, ito lang ang Sabatista na sarado ng Sabado. I'm not bragging. Sabatista ka, naniniwala ka Sabado sa Diyos, tapos sarado. Yan ang pupuntahan mo. Babalik ka sa Diyos-Diyusan. Babalik ka sa walang langit at impyerno. Kapatid, sana makita natin about discouragements. And others. Sino pa yung mga others? Kapatid. Jonah. Sabi ng Panginoon, punta ka ng Ninive, magsulwinig ka. Bumaba, naghanap ng masakyan, pumunta ng Tarsis. Parang iba sa mga young people dito. Pumunta ka sa church. Mamaya umikot lang. Wala naman tao sa church. O pagdating sa church, Pastor, agawid akpay, agsubliak madamdama. Anong madamdama? Madamdamang 3 araw. Hey. Kapatid, tayo inatasan ng Diyos para pagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Huwag niyong kalimutan yan. Iniligtas ka ng Diyos para hindi lamang manood, hindi lamang ikaw mag-observe. Iniligtas ka ng Diyos, sabi ni James, ang pananampalataya na walang ginagawa, patay na pananampalataya. Yan ang ayaw ko. Sinong gustong mamatay? Wala. Naiyak lang ako kasi sabi ko, kung oras ko na, sabi ko, Panginoon, hindi pa naumpisan yung outreach. Itong mga anak ko, maliliit pa. How about other young people? Sinong mag-guide sa kanila? I-guide ng mga namumuno sa atin? Naku, Sus Mariose. Sa kanila, pag malala na ang problema, tsaka nila sasaluhin. Pag drug addict na, sasaluhin na ng DSWD. Ilalagay saan? Ano yung tawag doon? Rehab. Paglabas niya, poser na. Sasaluhin ng DSWD, pag nanganak ka na, dagdag na bata, dagdag na gagastusan ng DSWD. Tayo, bago mabuntis, bago magka-boyfriend, sinasabi na natin, huwag kang paduso-duso. Kawawa magulang mo. Sarili mo lang sinunod mo. Ngayon, ayaw ng mga kabataan, ano nangyari sa kanila? Ayun, natuluyan. Discourage sila kay pastor, kasi grabe magturo si pastor. Anong buhay mo ngayon? Abay, selfish ka. Hingi ka pa ng hingi sa magulang mo. Nakikisilong ka pa sa magulang mo. Ang yabang mo na. Sabi ng Bible, sige, makikabalay kan, mag-girlfriend kan, mag-asawa kan, nadda sarilim nga balay. Alam niyo po kapatid, si Jonah, isang nagpapakita na wala pong pagsunod sa Panginoon. Anong mayroon kay Jonah? Avoiding responsibility. Christians, kung nabigyan tayo ng responsibilidad,
We need to take that responsibility. Pag binigyan ka ng pagkakataon, maging team leader, area leader, take that responsibility. Hindi lahat ay nabigyan ng responsibility. Ako po, sa totoo lang, kapatid, hirap na hirap magpastor. Pero ibinigay ng Diyos na responsibility, I need to take that responsibility. Bakit? Anak tayo ng Diyos, hindi nagkamali ng Diyos na idinagdag ka ng simbahan. Kapatid, para kasama ka na i-take yung responsibility sa lugar po na ito. E paano magkakaroon ng marireconcile sa Panginoon kung wala tayong responsibility? Kung ikaw, kapatid, hindi ka mag-active sa simbahan, kung ikaw ayaw mo sa ministry, kapatid, paano magtatagumpay ang Panginoon? Ang responsibility hindi lamang sa pastor, for the whole church. Ang kaligtasan ng kaluluwa ay hindi lang sa isang tao, for the whole church, kasama po tayo lahat. Ang pagbibigay hindi lamang isa, dalawa, for the whole church, kapatid. Makita yung katapatan natin sa ating tithes and offering. Paano lalago ang simbahan? Paano tayo magpapadala? Kung wala naman tayong ipapadala, bakit walang gagamitin? Bakit maraming selfish na Kristiyano? Avoiding responsibility. Responsable tayo, kapatid, sa gawain ng Panginoon. Ako, sa totoo lang, sabi ko, hindi madali ito. Pero Panginoon, salamat. Bakit? Pinagkatiwalaan mo ng responsibility. Sabi nga po ng Bible, I thank God na ginawa akong karapat-dapat, sabi ni Pablo, inilagay sa ministeryo ng Panginoon. 1. Naalala niyo po si King Saul at saka yung mga Israelita na sundalo? Right? Nung hinahamon po sila ni David and Goliath, nandyan yung Palestino. Araw-gabi. Sinong malalaki sa inyo? Tumayo kayo dyan. One-on-one tayo. Huwag na tayo maggera ng buong bansa. Maglabas na lang kayo ng pinakamatapang sa inyo. Wala na si King Saul. Ang laking tao, maskulado. Sabi ko, sayang naman yung mga muscle na yan kung natihiya tayo. Maskulado siya, ang laking tao. Si King Saul, wala na. Nandyan na. Hamon ng hamon yung kalaban. Dumating si David. Bakit kayo nagtatago? Natatakot kayo kay, anong tawag doon? Goliath. Natatakot sila kay Goliath. Sabi ni David, ba't nandyan kayo? Ba't kayo nagtatago? Anak kayo ng Diyos. Supot yan. Unbeliever yan, natakot kayo. Nagmukha lang na matangkad, nagmukhang mayaman lang, may sasakyan lang, hindi nyo na sisiran. Naghanap na lang ng bata, kaya laging nakapost, bata. Walang nangatok ng malaking bahay. Naduduwag na. Ano sabi ni David? Bakit kayo natatakot? Bakit kayo nandyan? Bahag ng buntot nyo. Ang yayabang ninyo. Sabi ni David, ako! Sa biyaya ng Panginoon, boom! By the power of God, tumba si Goliath. Number 3, lack of faith and courage. Alam niyo, maraming simbahan ngayon, kapatid, wala na pong tapang. Mahirap ang buhay, pastor. Narinig ko yung isang pastor. Alam mo lang, bago ka lang kasi dito, alam mo lang kalagayan dito sa atin, mahirap ang buhay, pastor. Awan nga talaga. Bakit? Hindi naman Diyos ang nagkakaloob. Hindi naman tao nagkakaloob eh. Diyos ang nagkakaloob. Gagamitin tayo, pagpapalain po tayo ng Diyos para may magamit ang Panginoon sa gawain po niya. Kaya kung kayo ay pinagpala, huwag niyong nanakawan ng Diyos. Faith and courage. Courage and determination. Yan ang motto ng PSS. Humility
courage and determination. Huwag lang yung paging Marines, ha? Ang Marines, the few, the proud, and the few, the proud, the Marines. Grabing tapang daw ng Marines. Pero sabi ni Pastor Lowe, pag tinagalog mo, sir, hindi maganda. Nagmamarcha, the few, the proud, the Marines. Pag si Pastor Lowe, tinagalog niya, kakaunti na nga, mayabang pa. Patawa po yun, kapatid. Kahit nakakaunti tayo, kapatid, Diyos ang nagbigay ng power po sa atin. Huwag kayong matakot. Sabihin man, oy, dito sa atin, hindi syudad dito, walang pera dito. Bakit? Ang Diyos nila sa Manila, Diyos din natin dito. Hindi po pera ang kailangan natin, the power of the Holy Spirit. Amen? Pag may power ang Holy Spirit, magbibigay ng pangangailangan. Lack of faith and courage. Second to the last. Proverbs, patapos na po ako. Gusto makita niyo yung Proverbs. Proverbs chapter 7. Lagi niyong binabasa yan. Proverbs chapter 7. Nakita niyo po yan sa verse 8. Passing through the street near the corner, her corner, and he went the way to her house. Aglasat-lasat iti lansangan, padaan-daan sa kalsada, dahito nga babae. Ket napan iti dalan nga agturong iti balay na. Padaan-daan. In the twilight, in the evening, in the black and dark night. Iti mumalem, iti sardam, ken iti nasipngiten nga rabi. Wow, aglabas-labas lata. Alright? Iti mumalem, iti sardam, iti nangisit ken nasipnget, ket adtoy adday dijay nga sinabit, iti maysa a babae, ang nakawisan iti kawes, ti balangkantis, ken sisikap, sisisikap, ti puso na. Behold, there met him a woman with the attire of an harlot and subtle of heart. Verse 21, with her much fair speech, she caused him to yield with the fluttering of her lips. She forced him. Iti adu ang makayayo sa sarita na pagtulok na, iti panagpasablog, dagiti bibig na napilit na bulbulang kantes. He goeth after her straightway as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks. Ti lalaki simurutin ken kuana adagos, akas baka amay papan iti pagpartiyan. Itong babae na ito padaan-daan. Malem, tanghali, hapon, gabi. Mamaya-maya sinalubong yung isang lalaki, isinama niya. Sabi niya dito, verse 21, ang lalaki sumama na kinkwa na dagos, agad-agad sumama. Hinalintulad, dinala po niya, saan? Doon sa pagkakatayan ng baka. Pagkasira ng buhay. Alam niyo po kapatid, yung iba, ano nangyari po sa kanila? Ito po, bata ito, kabataan. Because of the lust of the flesh. Ano nangyari sa kabataan natin ngayon? Anong nangyari sa mga kapamilya natin ngayon? Nilamon ni Satanas, pinainan ng babae. Nasaan yung mga kabataan natin ngayon? Tell me kung nagsisinungaling ako. Totoo ba Biblia? Yeah. Nasaan yung mga umaawit dito? Nasaan yung mga nagdadrive? Nasaan ang mga soul winners? Nasaan ang mga kasama sa building project natin? Wala na. Bakit? Isinama na sila. Nandoon na. Sabi ng Panginoon kay Elijah. What are you doing here? Anak ka ng Diyos, kabataan ka, nandyan, nagmumukmuk ka na, sinong kasama mo? Boyfriend mo, girlfriend mo. Hey! Christians! In this church, ang Biblia, kinukondem po niya yan. Totoo! Because of the lust of the flesh. Kaya nga kapatid, makita po sana natin ito. Young people, mapalad kayo kung sumusunod pa kayo sa salita ng Diyos. I-encourage niyo po yung mga batang ito.
bago totally masira ang buhay po nila. Akala nila, okay lang. That is the lust of the flesh. Yan ang sinasabi ng Bible. Itong kabataan na ito, lacking of sense. Hindi nag-iisip. Sabi nga ang laki-laki ng ulo. Right? Hinayaan na yung maliit na ulo ang nasunod. Kabastusan yun, pero totoo yan. Maraming kalalakihan, hindi ginamit ang ulo sa taas. Hello! Ito ang pumapatay sa maraming Kristiyano, hindi lamang kabataan, pati magulang. Kaya nagtatago-tago sila ngayon. Bakit? Wala na, nasubo na ako eh. May pag-asa ka. Hinanap ng Panginoon si Elijah. Oh, anong ginagawa mo dyan? Lumabas ka! Pumunta ka sa daan ng Damasco. And last, naalala nyo sa Lucas, huwag na tayong puntahan, about the prodigal son. Yung prodigal son na bless, nabigyan ng mapagmahal na magulang, abundant ang blessing. Sabi niya, kunin ko na yung mamanahin ko. Namuhay. Alright? Nagpakasasa. Wow. Wala na siya, naubusan. Kaya ang barkada, may barkada ka kung may pera ka. Iniwanan na ng barkada. Wala na mahit-hit eh. Namasukan sa babuyan, hirap ng kalagayan, halos yung pagkain ng baboy, kinakain na niya. Sabi niya sa sarili niya, what am I doing here? Bakit ako nandito? Ang tatay ko mayaman, ang tatay ko mapagmahal, ang tatay ko maraming utusan, ang tatay ko grabe ang pagpapala. Bakit ako nandito? Christians, because of the lure of the things of the world. What is lure? Pang-akit. Attractive. Namamagnetize po tayo. Ay namamagnetize po tayo. Meron tayong Ama sa langit, pinagpala tayo, minahal tayo ng Diyos, ibinigay ang buhay sa atin. Nagyabang tayo, iniwanan natin ang Diyos. Nagyabang sila, nasaan sila ngayon? Nung dumating, kaya sabi ko nga, walang nagbilang na hindi umabot ng 10. Kaya kapatid, kung sakali man, magkaroon tayo ng hindi pagkaunawa sa Diyos, number 1, huwag niyong iiwanan. Dahil para papadaanin ka ng Diyos, maalala mo ang Diyos, pero huli na. Nandun na, nag-aalaga na ng baboy. Pinagpala siya ng Diyos kasi anak siya ng mayaman. Pinagpapala ka, kapatid, kasi anak ka ng mayaman, anak ka ng makapangyarihan. Huwag ka lang magmalaki at iwanan mo ang iyong magulang. Saan ka pinagpala, huwag mong iwanan. Sabi ng Bible, huwag mong iwanan ang vine because you are a branch. Sanga ka lang. Ang puno ay sa Diyos. Kung namumunga ka ngayon, huwag mong puputulin ang relasyon mo sa puno. Christians, alam niyo ang problema, kapatid? Yung pang-akit na mga bagay-bagay sa mundong ito. Maraming kabataan, maraming miyembro, wala na ngayon dito, hindi na sila makita sa simbahan. You know why? Pang-akit. Anong pinang-aakit pag Sunday? Abay, maraming kainuman. Sunday, ay pahinga naman tayo. Anong pahinga? Patagay. Anong pang-akit ng dyablo? Oy, magpahinga ka naman, wala ka ng panahon para sa amin. Wala ka ng panahon sa pamilya mo, wala ka ng panahon sa sarili mo. Tulog ka na lang, huwag ka na magsimba. Gadgets. Ang daming nahumaling sa gadgets. Attractive po yung gadgets po ngayon, kapatid. Attractive ang opposite sex. Kaya nga dito sa church, ingat na ingat po tayo. May kaunting balita lang, sabi ko, cut. Kumbaga sa pelikula, kahit matatapos na yung pelikula, putol. Hindi nakakapanghinayang. Graduating ka na sa Bible College, hop, putol, huwag kang gagraduate. 2 araw na lang, hindi ako nakapasok sa school. Maalala ko po, sabi ng isang pastor, tumawag, Pastor, sir, wala, di ka ba naawa sa anak mo? Classmate niya. Pastor na, nag-aaral sa Bible school.
Finals na namin next week, Pastor, patapusin mo man lang, mag-finals. Sabi ko, ikaw na magpastor dito. Pakialaman mo yung sarili mong simbahan. Hindi ko naman sinabi. Sabi ko, ayon sa katuruan ng Diyos, kung kailan ka nagkasala, doon ka sesentensyahan. Alangan naman nalaman mo nang nagnakaw ngayon, antayin mo munang tumakas bago mo hanapin, parang style police. Nandyan na, hindi mo pa raw pwedeng hulihin. Pag nakatakas, tsaka hahanap-hanapin. You know, mga kapatid, ito po yung kalagayan po, pang-akit. Namamagnetize ang maraming kabataan. Na-attract sa marami sa mundong ito. Christians, not only young people. Sa atin mismo, ano ang nakaka-attract sa atin sa labas? Money? Work? Family? Ano pa? Sarili? Sabi ng Biblia, kung mas mahal mo ang sarili mo, mas mahal mo ang asawa mo, ang anak mo kaysa akin, hindi kita madidisciple. Ang gusto ng Diyos, unahin natin siya. Huwag natin siyang iwanan. Ano nangyari po dito sa anak mayaman na ito? Bakit ako nandito? Babalik ako. Bumalik. Anong ginawa ng ama? Natuwa. Wow, nagpapiesta pa yung kanyang ama. Alam niyo po kapatid, kung ikaw, tayo man, nakakalimot sa Diyos, kung tayo man, nawawala po tayo sa gawain ng Panginoon, huwag kayong manatili dyan. Huwag kayong manatili. Young people, ilan na ngayon ang young people na hindi umaawit? Ilan na ngayon ang choir, dati na hindi nagku-choir? Anong reason natin, kapatid? Disappointed? Ay disappointment? Kapatid, ngayong umaga, sana nakita po natin. Sabi ng Panginoon, bakit ka nandyan? Ang ginagawa mo dyan? Anak ka ng Diyos. Doon ka dapat sa simbahan kasi meron akong pinaglagyan sa'yo na kung saan may ka-fellowship ka, na kung saan matututo ka, na kung saan mawo-worship mo ako. Paano mag-glorify ang Diyos kung wala naman po tayo sa pagsunod sa Diyos? Tayo po'y tumayo. Salamat o Diyos sa inyong kabutihan. Salamat po Ama sa inyong katapatan. Patawad po sa mga pagkakasala namin. Mangusap po kayo sa mga anak po ninyo. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kapatid, please come forward. It's an invitation time. Saan man po parte ng mensahe ng usap ang Diyos.